ngayong umagang ito, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Diana, maaari ka bang pumunta dito sa ating harapan para ikaw ang manalangin? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom does love, to meet me here, every day, be at my side, to light and guard, to rule and guide, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. No, Diana, maaari ka nang pumunta sa iyong upuan. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Binibining Pinyaranda! Okay. Magkantahan muna tayo. Alam niyo ba yung kantang Ang Bayan ng Sinilangan? Opo, teacher! Okay, magkantahan muna tayo. Ang bayan Bayan ng Sinilangan, mga ninuno ng aming angkan, sa Daguntino ng Mindanao, isinilanghang binampalang bayan, karamihan lipig at natubo, nagkaisa kahit iba't iba ang tribo, dahil sinusunod mga batas nito, kami lahat ay makadiyos at makatao. O malita, mahal kong bayan, lahat kami para sa'yo lamang, ay namin sipat at lakas. Para sa iyong kaunlaran, o malita, malita, talas noo kaming nagpupugay. Sa iyong dakilang bayan, alay ang buhay namin sa'yo. Okay, bago kayo umupo, ay punutin muna natin ang mga basura na nasa gilid. Okay, at itapon ninyo sa ating basurahan doon. Okay. Pagkatapos ay maaari na kayong umupo. Balik na kayo sa inyong upuan, mga bata. Okay. Meron akong mga pamantayan sa ating klase ngayon. Ang una kong pamantayan ay bawal ang maruming tao. Okay, Gia, bawal ang maging maingay. Ano sa iyo, Irish? Bawal ang makulit. Okay. Yan ay gusto ko nga ngayong araw na to ay walang lumabag sa batas na yan. Okay ba yun, mga bata? Opo! Okay. Ngayon ay babasahin muna natin ng sabay-sabay ang ating layunin ngayong umaga ito. Okay, sabay-sabay natin basahin ang ating layunin. Ang mga mag-aaral ay inaasahang makatanong ng percent na pagkatuto sa mga sumusunod na tutukoy ang Separation of powers at check and balance sa mga sangay ng pamahalaan ng pamahalagahan ang pagbabalance ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan at nakatubuan ng Other organizer tungkol sa pagbabalance ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Okay, mahusay pala kayong bumasa. So, okay, ngayon ay dumako na tayo kung ano talaga ang ibig sabihin ng separation of power
at check and balance. So, punta muna tayo sa separation of power. Gia, maaari mo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng separation of power? Separation of powers. Malinaw sa Sinasaan sinasaan na Constitution konstitusyon ang mga hangaan hangganan na kapangyarihan ng mga sangay na pamalaan. Ito ay tinatawag sa separation of powers ng tatlong sangay. Malaya ang bawat sangay ng pamahalaan ng gumagawa ng desisyon bilang pagpapasa sa kanilang tungkulin at gawain. Hindi maaaring makialam ang ating mga sangay sa kanilang gawain maliban kung ito ay may paglabag sa kapangyarihan ng katotohanan ng saligang batas. Okay. So, para sa iyong binasa, ano ang separation of power? In your own opinion, ano ang separation of power? Tayo, Gia? Ito ay tayo. Tayo, Gia. Tayo. Ito ay tungkol Sa kapangyarihan ng ng mga sangay. ng sangay ng pamahalaan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng sangay ng pamahalaan. Okay, very good. Mahusay ka, Gia Grace. Ngayon, dumako na tayo sa check and balance. Check and balance. Ang gusto kong bumasa nito ay si Irish. Tayo, Irish, basahin mo kung ano ang ibig sabihin ng separation of power. Check and balance. Check and balance. Kapag nagmalabis sa kanyang kapangyarihan ang isang sangay, maaari siyang unahin ng alinmang sangay. Ito ang pagsusuri at pagbabalance o check and balance ng kapangyarihan ng bawat isang sangay ng pamahalaan. Ang kalabisan sa kapangyarihan at kaagad na titigil sapagkat maraming mata ang tiyak upang matiyak na wasto ang ginagawa ng bawat isa sa ganitong paraan. Maiiwas ang pagkakamali ng kapangyarihan ng bawat sangay. Okay. Ipapaliwanag ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng separation of power at check and balance para meron naman kayong karagdagang kalaman. Okay, ang separation of power, ito ay isinasaad sa Constitution. Ito ay hangganan ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Ang check and balance naman, ito ay nagbabalanse ng kapangyarihan ng sangay ng pamahalaan. So, okay, ito ay para matiyak na wasto ang ginagawa ng mga sangay ng pamahalaan. Dumako na tayo sa impeachment.
Okay. Impeachment. Diana, maaari mo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng impeachment? Ito ay Proseso kung saan ang isa mataas na opisyal tulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Mahistrado, Ombudsman, at mga mga kasapi ng komisyon konstitusyonal ng pamahalaan ay inaakusahan ng katiwalian na maaaring tanggal sa tungkulin o pwesto opisyal kung ito ay patunayan. Okay. Ang check ay ang impeachment naman, ito ay proseso kung saan ang mataas na opisyal tulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Mahistrado, Ombudsman ay naakusahan or may kasalanan sa kanilang kapangyarihan kung ito ay may paglabag sa saligang batas. Okay ba yun, mga bata? Opo. Okay. Ngayon, ay meron akong activity na maaari nyo lang sagutan ng 5 minuto. Okay. Meron na akong naririnig na meron nang nakakaalam sa sagot na yan. Ngayon, basahin ninyo ng sabay-sabay ang panuto. Piguhit ang masaya Kung ang palag ay nagsasabi tungkol sa check and balance at separation of powers at malungkot naman kung hindi. Okay? Okay. Malungkot naman kung hindi. Ang sasagot sa numero 1. Okay, Diana? Basahin mo muna ng malakas para marinig ng inyong kaklase. ang bawat sanghay Ng pamahalaan ay malaya sa himasok ng iba pang sangay. sad. Ano ang sagot mo? Malungkot o masaya? Sad. Malungkot. Halika dito sa harapan at didikit mo ang iyong sagot. Ang sagot ni Diana ay malungkot. Ipapaliwanag ko kung bakit tama ang sagot ni Diana. Malungkot ang sagot ni Diana kasi malungkot ang sagot ni Diana at tama ang sagot ni Diana. Kasi
hindi maaring maghimasok ang iba pang sangay sa iba pang sangay ng pamahalaan. Sino ang maaaring sumagot sa ikalawang numero? Okay, okay, Irish. Basahin mo muna ng malakas. Ang separation of powers ng tatlong sangay ng pamahalaan ay isang hakbang para maiwasan ang pagmamalabis sa kapangyarihan. Okay, maiwasan. Ano ang sagot ni Irish? Masaya or malungkot? Masaya. Idikit mo ang sagot mo, Irish. Okay, mahusay. Ang talino mo talaga, Irish. Okay, ipapaliwanag ko ulit kung ano at kung tama ba ang sagot ni Irish. Masaya kasi masaya ang sagot ni Irish at tama ang sagot ni Irish. Kasi ang separation of power ay may tatlong sangay ng pamahalaan. Ito ay tagaganap, tagahukom, at tagapagbatas. Okay. Sa numero 3 naman, sino ang sasagot? Gia? Basahin mo muna ng malakas. Sa ilalim ng check and balance ay maaaring punahin ang kamalian ng bawat sangay ng pamahalaan. Ano ang sagot mo, Gia? Masaya. Masaya. Idikit mo ang sagot mo at ipapaliwanag ko kung bakit, kung tama ba ang sagot mo. Okay. Masaya ang sagot ni Gia. Kasi, at tama ang sagot ni Gia. Kasi sa ilalim ng check and balance ay mayroong kamalian ng bawat sangay ng pamahalaan. Gaya dito, ito ay ginagawa para matiyak na wasto ang ginagawa ng bawat sangay ng pamahalaan. Sino ang sasagot sa ika-4? Okay, Irish? Yeah. Basahin mo muna ng malakas ang sagot mo. Ang separation of powers ang may kapangyarihan sa pagsusuri at pagbabalance. Pagbabalanse. May nakalimutan ko na may... Umupo ka muna, Irish, kasi hahanapin ko muna ang mahanap ko na, Irish. Makikita nyo pa ba kapag dito ko inilagay? Oo, teacher! Okay. Sabihin nyo lang kung hindi nyo na makikita. Okay, ituloy mo ang pagbabasa, Irish. Ang separation of powers ang may kapangyarihan sa pagsusuri at pagbabalance Ng bawat ng sangay. sangay ng pamahalaan. Ano ang sagot mo, Irish? Masaya. Masaya. Idikit mo ang iyong sagot sa ating pisara. Okay, tama ang sagot ni Irish. Dahil ang tungkulin ng separation of power ay ito ay ang kapangyarihan ng
ng paghihiwalay ng ating mga kapangyarihan ng tatlong sangay na pamahala. Sino ang sasagot sa ikalima? Okay, Diana? Basahin mo muna ng malakas para marinig ng iyong kaklase. Nagkakaroon ng Sabuatan sabwatan ang mga sabay ng pamalaan sa ilalim ng check and balance. Okay, ano ang sagot ni Diana? Ay, sad. Malungkot. Idikit mo ang sagot mo, Diana, at iwawasto natin. Ang sagot ni Diana ay malungkot. Tama ang sagot ni Diana na malungkot kasi walang sabuatang nagaganap sa mga sangay ng pamahalaan sa ilalim ng check and balance. Ang huhusay ng mga batang ito at ang tatalino pa. Okay. Meron akong ipapasagot sa inyo at gawin nyo lang ito ng 5 minuto sa inyong kwaderno. Gia, maaari mo ba akong tulungan sa pagtanggal ng pagligpit? Ay, ito lang. Okay. Habang naghihintay kayo dyan, ay dito mo lang ilagay, Gia. Maraming salamat sa pagtutulong mo sa akin, Gia. Maaari ka nang umupo doon, Gia. Maraming salamat. Thank you, teacher. Ilang ano man yun, Gia. At kung sino ay mara. Okay. Basahin niyo muna ang panuto. Sabay-sabay. Isa-isang ayusin ang magkakahiwalay na salita para mabuo ang mga konseptong pinanakay sa modyul ilagay sa ladder organizer. Okay, para maintindihan nyo ng mas maayos at mas malinaw, ay ipapaliwanag ko. Okay. Gumawa kayo ng isang ladder organizer. Alam niyo ba yung ladder organizer? Opo. Ano ang ladder organizer, Diana? Ito ay hagdanan ng pagkakasunod nito. Ang inyong gagawin sa inyong kwaderno, ang inyong ilalagay sa inyong kwaderno, ay isaayos nyo lang ito kung ano talaga ang tamang pagkakaayos nito. Kung ito ba ang tama, ay kung ito ba ang nauna, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yan lang ang inyong gagawin. At gawin nyo to ng 5 minuto lamang. Okay ba? Nagkakaintindihan?
Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo. Okay. Okay, magsimula na kayo kasi ang iyong oras ay nagsimula na rin. Gawin nyo yan ng tahimik lamang. May tanong ba kayo? Wala po. Okay, mahusay. Kung mayroon kayong tanong, maaari nyo lang itaas ang iyong kanang kamay. Excuse me, teacher. Okay po, Diana. Wala na, eh. Hoy. Walang mali sa sagot nyo. Kasi in your own opinion lang po ito. Batay sa ating tinalakay kanina. Direct na kayong sumagot. Gumawa kayo ng ganito, ladder organizer. Ang pagkakasunod na ang sa iyo ba, Diana, ay ito ba ay number 1, number 2, number 3, number 4. Yan yan. Numero lang ang iyong isasagot. At kopyahin nyo ang pangungusap. Tapos na po. Okay, hintayin lang natin ang iba pa kasi hindi pa tapos ang iba pang kaklase mo, Gia. Meron na lang kayong 2 minuto. At iwawasto natin yan agad-agad. At kung sino ang tapos na, maaari lang manahimik. At hintayin natin ang iba pa para iwawasto natin ang iyong mga sagot. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Gia. Tapos na ba? Wala pa po, teacher. Wala pa. Hintayin lang natin si Diana. Mukhang nahihirapan si Diana sa ating activity ngayong umagang ito, ha. Tapos ka na
na ba, Diana? At iwawasto na natin ang inyong mga sagot. Di pa na, teacher. Wala ko, sir. Tapos na? Ako. Okay, sasagutan na natin ang inyong ginawa. Okay. Sino ang sasagot? Okay, Irish. Ipahayag mo ang iyong sagot. At itatama natin at iwawasto natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tayo at basahin mo ang iyong sagot, Irish. Ano ang nauna dito sa apat na to? Sa kapangyarihan o ang suklaw. Sa cloud. Tingnan natin kung tama. Exchange your paper with your seatmate muna. Okay. Ako na bro. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Irish. Ano yung sagot mo, Irish? Sa kapangyarihan kung ang saklaw? Ako. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Irish. Lain mo, chicken. Ang sagot ay maiiwasan ang pag-abuso. Tama eh. Okay, sino ang nakatamang sagot? Sino ang nakatamang sagot? Maaari ba kayong itaas ang inyong kanang kamay? Si Gia lang ang nakatamang sagot? Okay. So, ngayon, sino ang ay maiiwasan ang pag-abuso? Ano kaya ang susunod sa maiiwasan ang pag-abuso? Yes, Gia? Sa kapangyarihan kung ang saklaw. Sa kapangyarihan kung ang saklaw ang sagot ni Gia. Ang iba, ano ang sagot ng iba? Yes, Diana, ano ang sagot mo? No, number 2. Maiiwasan ang pag-abuso. Ito na ay sagot sa numero. So, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ito ay basahin mo ng malakas, Gia, ang tamang sagot. Sa kapangyarihan kung ang saklaw. Tama ang sagot ay tama ang sagot ni Gia kanina. Sa kapangyarihan kung ang saklaw. Okay, sino ang sasagot sa numero 3? Okay, Diana? Ibahagi mo ang iyong sagot. Ano ang kasunod sa kapangyarihan na kung ang saklaw? Lamang? Sangay? Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Diana. Okay. Ang sagot ni Diana ay tama. Lamang ng bawat sangay ang ano ang ikahuling sagot, Irish? Ano ang ikahuling sagot, Irish? Tayo, Irish, at basahin mo kung ano ang naiwan dyan. Hawakan, Tungkulin, tungkulin, o gawin. gawain. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Irish. Ang sagot ni Irish ay tama. Hahawakan ang tungkulin o gawain. Okay, maaari mo bang basahin, Gia, kung ano ang pagkakasunod or tamang sagot sa ating
ginawang pagsusuri? Number 1. Una, maiwasan ang pag-abuso. Pag-abuso. Abuso. Ito na lang. Pangalawa, sa kapangyarihan ng ang saklaw. Pangatlo, lamang ng bawat sangay ang. Pang-apat, hawakan tungkulin. Hawakan tungkulin o gawain. Okay. Maraming salamat sa pagbasa mo, Gia. Sino ang nakatamang sagot? Ikaw lang, Gia? Okay. Tumayo ka, Gia. Alam niyo ba yung Donisha Club? Okay. So, sabayin natin na bigyan natin si Gia ng Donisha Club. Okay, tayo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Mahusay mo, Gia. So, ngayon, dumako na tayo sa huling gawain ninyo. Basahin mo ng malakas, Diana. Basahin at piliin ang titik na tama sagot sa bawat binasa. Isulat. Sulat ang titik na sagot sa papel. Sagotang papel. Sa papel. Gawin. Ito Sa loob. tatlong minuto. Okay, gawin nyo lang ito sa 3 minuto. Okay, ang iyong isasagot ay letter labang. Okay? Gawin nyo to sa 3 minuto at yung oras nyo ay nagsisimula ngayon na. Gawin nyo lang yan ng ano po? Oo, diretso na po kayo number 1. Okay. Tapos na ba? Okay. Gawin nyo lang yan ng tahimik. Okay. Manatili lang tahimik ang tapos na. Diana, maaari mo ba akong tulungan dito? Tapos ka na ba? Okay. Maaari mo ba akong tulungan? Hawakan mo muna ito, Diana. Ano? 4, 5. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang tapos na maaari lang kayong umupo at manahimik. Ang tapos na ay maaaring manahimik lamang at umupo. Manahimik ka, Diana. Meron pang sumagot. Meron pang sumasagot, Diana.
na po kami lahat. Tapos na ba kayo lahat, Gia? Opo, teacher. Okay. Manahimik lamang. At iwawasto natin ang inyong mga sagot. Kung yan ba ay tama o mali. Okay. Basahin mo na muna natin at ibibigay nyo kung ano ang tamang mga sagot. Ako, teacher. Maglabas. Ako naman. Sino ang sasagot sa number 1? Okay? Irish? Alin sa mga sumusunod ang proseso ng bata na maaaring matanggal ang isang mataas na opisyal ng Opisyal. ng pamahalaan? Ano ang sagot mo, Irish? Letter C. Letter C. Basahin mo ang sagot mo, Irish. Impeachment. Impeachment. So, exchange muna kayo ng inyong papel. Okay? Tapos na ba? Ang sagot ni Irish ay letter C. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Irish. Letter C. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Wow! Mabumusay nyo, Diana at Irish. Dumako na tayo sa pangalawang tanong. Diana, maaari mo bang basahin? Pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan, maiiwasan ang... Ano ang sagot mo, Irish? Diana. Ay, Diana pala, sorry. Letter B. Yariyan. Okay. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Diana. Sorry. Ang sagot ni Diana ay tama. Ang husay at ang tatalino. Okay. Dumako na tayo sa number 3. Okay? Okay, Irish? Kapag may pagsusuri at pagbabalans ng kapangyarihan ang bawat sangay ng pamahalaan, nangangahulugan na blank. Ano ang sagot mo, Irish? Letter D. Letter D. Tingnan natin at basahin mo muna ang iyong wait lang. Tulog ako. Basahin mo muna ang letter D. Letter D or letter B ang sagot mo? Letter B? Okay. Masok. Ang mga sangay sa isa't isa. Okay. Tingnan natin kung tama. Bakit maingay dyan, Gia? May problema ba? Okay, wala naman. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Irish. Ang sagot ni Irish ay mali. Pero ipapaliwanag ko kung bakit letter D. Malaya ang bawat sangay. Malaya ang bawat sangay. Ang tanong sa ikatlo ay kapag may pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan ng sangay ng pamahalaan ng nangangahulugan na malaya or maaari silang mahimasok
sa bawat sangay ng pamahalaan. Ako sa number 4. Sino ang nakatamang sagot? Sino ang nakatamang sagot sa number 3? Ako, Chair. Nakalimut ko, Chair. Okay. Tama ang sagot ni Irish at Diana. Dumako na tayo sa ika-4 na tanong. Okay, Gia? Umupo ka, Diana. Bakit tumayo ka na? Okay, basahin mo ng malakas, Gia. Hindi maaari pakialam ng alinmang sangay ang bawat isa maliban ko lang. Maliban kung ano ang sagot, Gia? Letrang D. Letrang D. Tingnan natin kung tama ang sagot. May paglabag sa kapanalia nakasaad sa ligang batas. Sino ang sumagot ng letter D? Ako, Chair. Ako, Ikaw. Chair. Madami. Madami palang sumagot ng letter D. Tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Kung ito ba ay letter D. Water. Okay, tama ang sagot nyo, letter D. Ako sa number 5, Chair. Okay, Irish, maaari mo bang basahin ang numero 5? Sa kabila ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga Sangay, pinangangalagaan nila ang kanilang tungkulin. dahil, ano ang sagot mo, Irish? Letter B. Letter B, basahin mo ng malakas. Ugnay. Magkakaugnay pa rin ang mga sangay. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Irish. Ang sagot ni Irish ay tama. Ay magkakaugnay pa rin ang mga sangay. Okay, maaari niyo nang ibalik ang inyo ang kwaderno sa inyong kaklase. Sino ang nakatamang sagot? Okay, Irish. Tayo, Irish. At bibigyan natin siya ng Jollibee Club. Alam niyo kung ano yung Jollibee Club? Hindi. So, tuturuan ko kayo kung ano ang Jollibee Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jollibee, Jollibee, Jollibee. Okay. Sige. Okay, tayo. Bigyan natin siya ng Jollibee Club kasi siya ang naka-perfect sa ating pagsusuri ngayong umagang ito. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jollibee, Jollibee, Jollibee. Okay, maaari na kayong umupo. Bago tayo matapos sa ating sa ating araling ito, ay meron muna akong iiwan sa inyo na kasunduan or takdang aralin. Ang inyong gagawin ay, Gia, maaari mo bang basahin ang panuto? Basahin at isulat ang sagot sa sagutan papel ang iyong palagay o opinion sa sitwasyon. Okay. Basahin mo na lang na lahat. Ang isang mataas na opisyal na pamalaan ay pinaparangan ng korupsyon dahil sa paggamit ng kanyang posisyon para sa sarili kapakanan. Maraming ebidensya at isyu ang inuugnay sa kanya. Ang tanong ay, Sa inyong palagay, maaari bang matanggal sa posisyon ang mataas na opisyal na ito? Anong proseso kaya ang isasagawa upang imbestigahan ang naturang isyu? okay. So, gawin niyo ito sa inyong kwaderno. Isulat niyo ito at isasagutan niyo dahil takdang aralin ito. Gawin niyo ito sa inyong sa bahay. Sa bahay niyo yan gagawin. At iwawasto natin yan bukas. Kasi meron tayong klase bukas.
Okay, kapi, ay isulat nyo ito sa inyong kwaderno. Kapihon, Chair. Opo, kapihon po, Irish. Isulat nyo yan ngayon na. Bago tayo, isulat nyo yan. Ang walang i-check ko ngayon kung sino ang sumulat sa ating takdang aralin ngayong umaga. Opo, lahat po yan, Gia Grace. Gawin nyo yan ngayon bago kayo umalis sa ating silid-aralan. At bago kayo mananghalian sa inyong bahay. Isang mataas na Bakit mahina? Bakit maingay? Bakit maingay kayo? Bakit yan? Anong problema? Anong problema, Irish? May problema ba, Irish? Ay, okay. Basta po ako. Tapos ka na, Gia Grace, maaari ka lang manatiling tahimik at hintayin natin ang iyong kamag-aral. Pwede ba akong siguro? Tumahimik ka lang, Gia. Bakit ang ingay mo? Kung tapos ka naman, natiling tahimik. Ay, sorry po, Diana. Tapos na ba? Okay. Bilisan nyo para makauwi na kayo sa inyong bahay.
Bakit maingay dyan, Gia? Anong problema? Diana. Manatiling tahimik ang tapos na. Tapos na ba? Opo. Okay. Ililigpit nyo ang inyong kwaderno at ilalagay nyo sa inyong mga sariling bag. Okay. Bago tayo umalis dito sa ating silid-aralan, ay ligpitin nyo muna ang mga kalat dyan, mga papel, at itapon nyo sa basurahan. Ito pa. Ligpitin mo yun. Ito pa, nandito pa sa harapan. Ligpitin niya yan. At balik na kayo sa inyong upuan. Bago itapon nyo ang inyong basura. Inyong basura. Bago kayo umuwi sa inyong bahay, ay tayo muna ay magdasal para safe kayong uuwi sa inyong bahay. Ang maglilid sa ating panalangin ngayon ay si Irish. Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Sige na, Irish, para uuwi na tayo. Para maaari na kayong uuwi sa inyong bahay. Kaya Irish, punta ka na dito sa ating harapan. Okay. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love to its bear. Ever this day, be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Paalam, maaari ka nang bumalik sa iyong upuan, Irish. Paalam, mga bata!